Ang kwento ay nagsisimula sa isang dalagang tumatakbo sa gitna ng kagubatan at nadapa, na gaya ng karamihan sa mga tauhan sa bawat horror film. Hinahabol siya ng isang grupo ng mga sundalo, ngunit pansamantalang tumigil sila dahil sa takot at pinaliwanag ng isa sa mga sundalo, na ang malalim na bahagi ng kagubatan ay ang lungga ng hari ng mga demonyo. Ayon sa mga tsismis, napupuot ito sa mga tao at ang sino man ang lumapit sa kanyang lungga ay maaaring mabiktima ng kanyang karahasan at sa puntong iyon, nalaman nila ang lokasyon ng dalaga at nagpatuloy ang habulan. Habang tumatakbo, humihingi ng paumanhin ang dalaga sa isang taong pinangalanan niyang Natalia dahil sa biglaan niyang pag-alis na walang paliwanag, sinisimulan niyang mangako ng isang bagay kay Natalia pero nadapa siya ulit. Nakita niya ang isang bahay sa malayo at sa pagkakataong iyon ay nawalan na siya ng malay at kinabukasan, binabasa ng isang binata ang headline na may isang masamang babae mula sa katabing kaharian na nawawala. Nadama niya ang isang presensya at pumunta siya sa gubat at nakita ang isang grupo ng mga hayop na mukhang may balak gumawa ng kalokohan. Iniisip niya kung may halimaw sa lugar at nadiskubre niya na ang inakala niyang halimaw ay isang dalaga pala, at inakala niyang tumakas ito mula sa mga naghahabol. Nagtago ang mga sundalo sa malapit, pero nalaman natin na alam na ng binata at ginamit niya ang simpleng mahika ng ilusyon upang paglaruan sila. Nakita niya mula sa isang badge na sila ay mga gwardya mula sa kaharian ng nurse at sila ay nagsisilbi direkta sa royal family. Hiniling ng binata na malaman kung ano ang kanilang layunin sa lugar na iyon, ngunit paulit-ulit lamang silang nagpumilit na ibigay niya ang babae sa kanila. Pinapalibutan nila ang binata at ipinaliwanag na ang dalaga ay isang pangunahing kriminal na gumawa ng kahihiyan sa kanilang kaharian, maliwanag na hindi alam ng mga ito na kausap nila ang pangunahing tauhan ng kwento. Nangako pa sila na hindi nila sasaktan ang binata kung susundin niya ang kanilang mga hiling, ngunit hindi natakot ang binata at tumanggi siyang sumunod sa kanilang mga gusto. Ayaw niyang makisama sa mga kalalakihang tila mga lata, kaya sinabi nila na hindi siya makagamit ng kanyang mga kamay at inatake siya pero sa kasamaang palad para sa kanila, kayang-kaya pa rin ng binata na gumamit ng mahika at inatake sila gamit ang isang hindi verbal na kakayahan. Inihanda niya ang kanyang susunod na pag-atake at nanginginig sa takot ang mga sundalo, nang ma-realize nila na ang binatang ito ay ang malakas na hari ng mga demonyo na naninirahan sa kagubatan. Huli na ang lahat ng malaman nila ito, dahil sa inilabas ng hari ng mga demonyo ang isang malakas na pag-atake na nagpabagsak sa buong grupo, ginamit niya ang isang malakas na mahika ng mind control upang ipag-utos sa mga sundalo kung ano ang sasabihin nila kapag tinanong sila tungkol sa nangyari. Dapat sasabihin nila na sinuyod nila ang kagubatan subalit nawala ang bakas ng babae kaya naisip nila na inatake ito ng halimaw, pagkatapos ay pinalayas niya ang kanyang mga puppet na sundalo, at magkakaroon ng walang alaala sa tunay na nangyari. Mamaya, nalaman natin na ang pangalan ng hari ng mga demonyo ay Allen at binabantayan niya ang dalaga, hindi siya makapaniwala na siya ay isang pangunahing kriminal at ang buong bansa ay naghahanap sa kanya. Gumising ang babae at nalaman natin na ang pangalan niya ay Charlotte at ayon sa tsismis sa pahayagan, siya ay ang kasintahan ng prinsipe ng kaharian ng nurse, ngunit sinabi niyang hindi ito totoo. Mariing itinanggi ito ni Charlotte subalit sinabihan siya ni Allen na tumigil sa pagkabahala, dahil sa kayang-kaya niyang malaman kung nagsisinungaling ang isang tao sa pamamagitan ng pagtingin lamang sa kanilang mga mata. Mabilis na napansin ng human lie detector na hindi nagsisinungaling si Charlotte at naglabas ito ng emosyon at umiyak. Si Allen ang unang taong naniwala sa kanya at ipinaliwanag niya na siya ay nasa isang party nang tawagin siya, at naririnig niya ang mga tao na nagtsismisan na siya ay anak ng isang kabit. Ipinahayag at nilantad ang kanyang masasamang gawa, ngunit sinabi niya kay Allen na wala siyang kinalaman sa anumang mga paratang at sa kasamaang palad. Walang sumalungat sa mga sinabi ni Prinsipe Sil at ipinahayag nito na siya ay dakpin dahil sa pagtataksil. Tinangkang ipagtanggol ni Charlotte ang kanyang sarili, ngunit ang abalang prinsipe ay kinansela ang kanilang kasunduan at ipinaaresto siya at sa tulong ng kakayahan ni Allen, malinaw na nakita niya na si Charlotte ay inipit lamang. Baka ayaw pakasalan ng prinsipe si Charlotte o marahil may ibang babae ang prinsipe, humingi ng paumanhin si Charlotte sa pag-abala at naghanda na umalis. Ngunit binago ni Allen ang usapan at tinukoy kung gaano kadumi ang silid at tinanong kung alam niya kung paano maglinis. Sinabi niya na medyo hindi siya gaano magaling sa paglilinis, subalit sinabi ni Allen na iyon mismo ang kanyang hinahanap at binigyan siya ng trabaho.
ang posisyon ay bilang isang kasambahay na titira sa bahay at siya ay magiging responsable sa mga gawaing bahay. Mabilis niyang sinabi kay Allen na siya ay isang hinahanap na kriminal kaya kinailangan ni Allen ng ilang sandali upang pag-isipan ito. Namuhay si Allen sa liblib na kagubatan upang maiwasan ang ibang tao, kaya ang pagtago ng babae na tumakas ay swak sa kanyang layunin. Ngunit ipinaliwanag din ni Allen na siya ay niloko rin noong nakaraan na gaya ng sitwasyon ni Charlotte, at 3 taon na ang nakalilipas kung saan siya ay inanyayahang sumali sa isang grupo at umaasa siya sa isang magandang misyon. Sumama siya sa grupo kaso lang ginamit lang siya upang buksan ang seal ng isang templo, upang kunin ang yaman na kanilang hinahanap at iniwan siya sa harap ng isang grupo ng mga halimaw. Sinabi ni Charlotte na ito'y pagtatraidor at hindi makapaniwala si Alan kung gaano kapuro si Charlotte, dahil sa naniwala agad ito sa kanyang kwento ng walang pag-alinlangan. Noon ay walang tumutulong sa kanya kaya naisip niya na mayroon silang pagkakahalintulad, subalit si Charlotte na matigas ang ulo ay ayaw siyang abalahin at tumanggi sa kanyang alok. Naisip ni Allen na wala na siyang ibang pagpipilian at may ginawang katarantaduhan, nilagyan niya ang kanyang sarili ng sumpa ng kamatayan at ang puso ng lalaking ito ay titigil sa pagtibok sa loob ng 3 minuto, at hindi niya tatanggalin ang sumpa hanggang pumayag itong magtrabaho para sa kanya. Binabalaan siya ni Allen na kailangan niyang magdesisyon at kung hindi, may isang inosenteng tao na mamamatay dahil sa kanya at nagpanik si Charlotte sa kakaibang sitwasyon dahil nagsasalita siya na parang kontrabida. Samantalang inakala niya ito ay isang mabait na tao na nais lamang siyang iligtas. Sinabi ni Alan na siya ay isang mabuting tao, subalit ipinapaalala niya kay Charlotte na mayroon na lamang siyang 2 minuto at 31 segundo upang magdesisyon, at kung di pa magdidesisyon si Charlotte, doon si Alan ay para ng Kermit na high tension at ipinaliwanag na nahihirapan na siyang huminga. Sa mga sandali pagkatapos, nakita natin na si Charlotte ay pumayag na at ngayon ay naging kasambahay na ni Allen, namangha si Allen sa ganda ng kanyang ginawang paglilinis at naisip kung gaano ka-rough ang mga kamay niya noong una silang magkita. Nalaman niya na si Charlotte ay isang noble na babae sa titulo lang, pero sa katotohanan ay isa siyang alila tulad ni Cinderella at binanggit ni Charlotte na ang kanyang ginawa ay pagpupulish lamang ng sahig at si Allen ang nag-ayos gamit ang mahika. Si Allen na laging nag-iisip ng bago, ay sinabi na ginamit niya lang ang kanyang estilo ng paglilinis sa pamamagitan ng pagsusunog ng mga bagay tulad ng isang may obsession sa apoy, at napapaisip si Charlotte kung talagang kailangan ba siya. Sinabi niya kung gaano kadumi ang silid bago pa nangyari ito at ipinaliwanag na wala siyang kakayahang maglinis at kapag siya ay nag-iisa, hindi niya naiisip na maglinis at ginagamit ang estratehiya na baliwalain ito hanggang ito ay kumilos sa sarili nito. Sinimulan ni Charlotte na hulaan ang kanyang susunod na gawain ngunit wala siyang ibang ipapagawa para sa kanya, at sinabihan siya ni Allen na gawin kung ano ang gusto niya hanggang sa hapunan. Hindi siya makapaniwala na hindi siya nababahala na baka nakawin niya ang mga pera, ngunit ipinaliwanag ni Allen na siya ay namili na kanina, at wala nang masyadong pera na pwede niyang nakawin. Humingi siya ng paumanhin dahil sa kinailangan pa niyang bumili ng mga bagay para sa kanya, ngunit sinabi ni Allen na itinuturing na lang niya itong isang investment at iniwan niya si Charlotte upang gawin ang gusto niya, dahil sa kailangan niyang magtrabaho at sinabihan siyang huwag siyang abalahin. Naisip ni Allen kung paano niya hindi kaya na baliwalain ang isang taong nangangailangan ng tulong, ngunit sa kabilang banda, ayaw niya rin ng pakikisalamuha. Bukod pa rito, bagaman maaaring magkaroon siya ng utang na loob kay Charlotte sa ngayon, sa oras ay magsawa rin ito sa kanya at aalis at malamang ang pagwawalis na naman ang kanyang magiging tungkulin bilang hari ng mga demonyo kung mangyari man iyon. Sinimulan ni Allen ang isa sa kanyang ilang libangan at ang pagsusuri sa mga pag-aaral tungkol sa teoryang mahika, at pagpapakita ng bawat pagkakamali at pagpunla nito ng kanyang mga koreksyon. Natapos niya ito sa loob ng ilang oras, na-shock siya nang matagpuan si Charlotte sa kanyang likod at binanggit nito na nagpaalala sa kanya na sinabi ni Allen, na gawin nito ang kahit anong gusto niyang gawin at kakaiba ang ginawa niya kung saan binibilang niya ang mga ugat sa sahig na kahoy. Doon ay nalaman ni Allen na wala siyang mga libangan at noon, kapag hindi siya nagte-training sa isang bridal training, ay naglilinis lamang siya at nag-aayos ng mga damit kaya wala siyang libreng oras para sa mga libangan. Hindi makapaniwala si Allen na masasabi niya ang isang nakakalungkot na bagay habang may ngiti sa kanyang mukha. Patuloy siya sa kanyang malungkot na kwento sa pagbanggit na hindi niya talaga gusto ang kanyang training bilang isang bride dahil sa palaging nasisigawan siya sa buong panahon.
Nang hilingin ni Allen sa kanya ang masasayang alaala niya, si Charlotte sa paraang nakakalungkot, ay nagkwento tungkol sa panahong dinalhan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Natalia ng prutas. Medyo nabugbog na ang prutas pero bihira lang siyang makakain ng ganoong pagkain kaya napakasaya niya. Ang kanyang malungkot na kwento ay nagpagulat sa kanya kung bakit mukhang natatakot ang mukha ni Allen, ngunit sinabi niya na iyon ang pangyayaring nangyari din sa kanya. Napagtanto ni Allen kung paano siya nagkakaroon ng masasayang panahon sa isang Magic Academy, tulad ng pagpapaluhan niya sa kanilang mga guro sa pamamagitan ng pagbato ng mga tanong at pagwasak sa mga silid-aralan sa mga eksperimento sa potion. Iniisip niya na dapat si Charlotte ay nararapat magkaroon ng pinakamasayang panahon ng kanyang buhay, kaso gayunpaman wala siyang libangan o masasayang alaala kaya nagpa siya si Allen na kanyang ituturo sa kanya ang lahat ng mga kalokohan sa mundong ito. Sa mga sandali pagkatapos, si Charlotte ay nakaupo sa harap ng ilang kahon at doon ay nalaman niya na nagdesisyon si Allen na ibenta ang kanyang kagamitan sa Mahika upang mabayaran ito. Nilinaw ni Allen kung ano ang kanyang ibig sabihin sa salitang mischievous, at ipinaliwanag na ito ay isang uri ng kalokohan na kasiyahan na hindi moral at hindi niya maiwasan ang pagiging adik sa ganitong uri ng kalokohan na ugali, ngunit binanggit niya na si Charlotte ay isang tapat at mabait na babae. Nagtataka siya kung kailanman siya ay sumalungat sa pamilya ng duke, at nalaman niya na hindi niya ito magagawa dahil sila ay sapat na mabait upang payagan siyang manatili sa kanila. Ipinaliwanag ni Alan na nagsasalita siya na parang kanyang boss at ipinahayag niya na sisimulan na niya ang kanyang leksyon na magpapabago sa babae at mawawala ang kanyang dating sarili. Si Charlotte na nagpapakita ng kanyang di natitinag na pagkatao ay natakot dahil palaging itinuro sa kanya na huwag gumawa ng masamang bagay. Ngunit tiniyak sa kanya ni Allen na hindi sila gagawa ng anumang ilegal. Agad nagbago ang takot niya sa pagkabigla ng ipahayag ni Allen na ang unang kasiyahan ay nang ipakita niya ang mga cake, maaga pa para siya magulat dahil ipinakita pa ni Allen ang mas marami pang mga pagkain. Sinabi niya kay Charlotte na kumain, uminom at maging masaya hanggang sa kanyang gusto dahil ito ang kasiyahan ng araw na matututunan niya. Siyempre, iniisip ni Charlotte na hindi ito magandang ideya dahil kailangan nilang kumain ng masustansyang hapunan at kung kakainin nila ay matatamis lamang, magiging hindi balanse ang kanilang diet. Inaasahan na ito ni Allen mula sa kanya, ngunit binanggit niya na ito mismo ang dahilan kung bakit niya gustong sirain si Charlotte. Sigurado siya na ang duke ay itinuring siyang pamilya ng mga noble, ngunit sa katotohanan ay itinuring siya bilang isang alila. Ibinigay ni Allen sa kanya ang isang cake at syempre, doon ay tinanggihan niya ito dahil sa may nagturo sa kanya na hindi pwedeng magkaroon ng cake para sa hapunan at pinapaalala ni Allen sa kanya na siya ang kanyang amo at inuutusan siya na tikman lahat ng mga cake. Ang maliit na binibining hindi sanay sa dessert ay inisip na ito'y kakaiba, ngunit sinabi ni Allen na ito ang kanyang trabaho para sa araw na iyon at kung hindi niya gagawin, banta niya na gagamitin niya ulit ang sumpa ng kamatayan sa kanyang sarili. Gusto ni Charlotte na piliin ni Allen kung ano ang nais niyang kainin muna, ngunit matapos ang lahat, ang nakakatawa ay ipinaliwanag niya na hindi siya mahilig sa matamis. Hindi makapaniwala si Charlotte na ibinenta nito ang kanyang mga gamit upang mabili ang lahat ng iyon, at mas lalong namangha nang sabihin ni Allen na ginawa niya ito dahil naisip niya na ito'y magpapasaya sa kanya. Inisip niya na baka ayaw ni Charlotte sa matamis at naging abala pa ito, ngunit sa katotohanan, gusto niya ang mga ito at kinagat niya ng unang beses at nasarapan siya at lumuha si Charlotte muli. Si Allen na hari ng mga demonyo ng dessert, ay walang alam at nagtataka kung panis na ba ang cake subalit pinaliwanag ni Charlotte na siya ay napaiyak dahil sa wala pang gumawa sa kanya ng ganoong bagay dati. Habang naaalala niya ang kanyang nakaraan, sinabi niyang hindi siya sigurado kung ang katulad niya ba ay pwedeng maging masaya. Binanggit ni Allen na tigilan niya ang ganoong pag-iisip dahil ito ay simula pa lamang at plano niyang turuan siya ng bawat kaligayahan sa mundo. Napagdesisyonan niya na punuin si Charlotte ng masasarap na pagkain, ipaparanas sa kanya ang bawat kasiyahan sa ilalim ng araw, at dalhin siya sa maraming lugar sa buong mundo. Gusto niyang maranasan ni Charlotte ang masaya at magandang mga bagay hanggang magsawa siya at masabi niya na siya ang pinakamasaya na tao sa mundo. Hindi makapaniwala si Charlotte na ginagawa ito lahat ng isang estranghero, at binanggit ni Allen na kahit siya ay hindi alam kung bakit niya ito ginagawa. Pero kung gagawin niya ito, ay gagawin niya ng buo at maayos at ipinaliwanag ni Charlotte na wala siyang paraan upang mabayaran siya,
Ngunit sinabi ni Alan na wala siyang kailangang gawin para dito at isipin na lamang niya na siya ay pinipilit sumama sa kanyang libangan. Gusto ni Charlotte na kumain si Allen ng kahit konti at naalala niya na ayaw din nito sa matatamis ngunit sa huli ay napayag rin niya. Napansin niya na hindi naman ito masama at pinagmasdan nilang dalawa ang kanilang dinner na puno ng asukal. Pinapaalala ni Allen sa kanyang sarili kung gaano niya kamumuhian ang pakikisalamuha, ngunit nagdesisyon siyang subukan ito kahit isang beses lamang at nagkaroon sila ng magandang panahon, ngunit sa labas, makikita natin na may panganib na nagmamasid. At dito na rin natatapos ang ating recap, antabayanan po ninyo sa susunod ang bagong episode ng bagong anime na ito.